Magandang araw mga manonood, nandito kayo sa Crossmota, Dodge Tamagawk. Itong kakaibang motorsiklo ay 20 taon ng bida sa halos lahat ng speed rankings. Bagay ng paghanga at sentro ng atensyon. Ito ang pinakakakaibang motorsiklo na hanggang ngayon ay mas kahawig pa rin ng isang futuristikong prototype kaysa sa isang production model. Maraming internet resources ang nagtawag sa motor na ito bilang pinakamabilis o pinakamalakas. Ngunit hindi ito ganoon kasimple. Tara, tuklasin natin ang kakaiba sa Dodge Tamagawk. Para sa simula, dapat nating banggitin ang impormasyon kung paano, kailan, at ang pinakamahalaga, bakit nilikha ang Tamagawk Dodos 2. Ang kumpanyang Dodge Chrysler, tulad ng ibang mga kumpanya, ay palaging abala sa isang napakahalagang bagay. At iyon ay ang pagkuha ng atensyon ng mga mamimili para sa kanilang mga produkto. Palaging ginagawa ito ng kahit anong kumpanya o pagawaan. Dodos 2. Tulad ng dati, tama ang ginagawa ng mga gumagawa ng kotse at motorsiklo. Nasa tamang direksyon ang inyong pag-iisip. Kadalasan, ito ay mga panalo sa karera, ilang mga rekord, pati na rin ang paggawa ng mga natatanging konsepto at prototype at ang pagpapakita ng mga ito sa publiko. Ang konsepto ng V10 na motorsiklo mula sa V10 ay naisip nina Bob Schrader, design bureau worker at motorsiklista, at Dave Chis, espesyalista sa pag-assemble ng sasakyan at drag racer ng Chrysler Group. Ibinahagi ni Schrader at Chis ang kanilang mga ideya sa Senior Vice President na si Trevor Creed. Sa una, hindi ito pinansin ni Creed at sinabi, "Mga pare, huwag kayong mag-aksaya ng oras sa kalokohan. Bukod dito, hindi tayo gumagawa ng motorsiklo." Pero kalaunan, lumamig ang ulo niya at pinayagan pag-aralan ang konsepto at disenyo ng motorsiklo. Umunlad ang ideya at sa huli, ang mga render ay napunta sa mesa ni Freeman Tomas, ang pinuno ng disenyo ng kumpanya. Iminungkahi ni Tomas na gumamit ng tig-2 gulong sa harap at likod para maging balanse ang disenyo ng malapad na V10. Maaaring na-inspire siya ng light cycle sa pelikulang Tron. Inasahan ng mga developer ng Tamagawka ang posibleng pagkadismaya ng mga motorista sa paggamit ng 4 na gulong, pero pinili nila ang pagiging kakaiba na naging epektibo. Noong tagsibol 2000 at naghahanda ang mga taga-disenyo ng full-scale presentasyon ng proyekto at ipinakita ito kina Chief Executive Officer Dieter Chetze at Chief Operating Officer Wolfgang Bernhard. Nagustuhan ng mga namumuno ang presentasyon at inaprubahan ang proyekto. At sa loob ng halos 1 taon, natapos na ang motorsiklo sa metal at ang karagdagang pagdevelop pati na rin ang paggawa ay ipinasa sa outsourcing na kumpanya na RM Motorsports. Naisakatuparan ng RM ang mga ideya ng Chrysler Group designers sa metal. Ang motorsiklong Dodge ay unang ipinakita noong 2003 sa North American Motor Show sa Detroit at nagdulot ito ng parang pagsabog ng bomba. Ang ingay ng Tamagawk ay napakalakas na hanggang ngayon ay naririnig pa rin ang mga alingawngaw nito. 20 taon ang nakalipas, gumawa ang Dodge ng isang natatangi at kontrobersyal na makina. Mahirap tawaging motorsiklo ito dahil 4 ang gulong. 2 sa harap, 2 sa likod. Sige na! Motorsiklo na nga. Ang mahalaga at pinakamapansin sa disenyong ito ay, siyempre, ang makina nito ay isang 20 balbula na V10 na may 8.3 litro na kapasidad na nagbibigay ng 500 kabayo na may pinakamataas na lakas sa 5,000, 600 RPM at 700 at 12 Nm na torque para gamitin sa kasi ng motorsiklo. Inayos pa ang makina. Halimbawa, tinanggal ang wet sump at ginamit ang dry sump para bumaba ang sentro ng grabidad. 2 radiator, hindi isa, ang inilagay sa pagitan ng mga silindro na may sapilitang pasok ng malamig na hangin. Ang motorsiklo ay may 2 yugtong automatikong transmisyon.
kung saan ang lakas ay ipinapasa sa dalawang likurang gulong sa pamamagitan ng kadena. At para sa mabigat na estruktura na ito, may reverse gear din na inilaan. Ang Tamagotchi V10 ay may bigat na 680 kilo. Independyente ang suspensyon ng bawat gulong at 20 degrees lang ang anggulo ng pagliko ng manibela mula sa aksis ng motorsiklo. Ayon sa computer, kaya ng suspensyon na magpalin ng motorsiklo ng hanggang 45 degrees sa liko habang dikit pa rin sa kalsada ang lahat ng gulong. Sa totoong buhay, walang naglakas loob na ikiling ng ganito kalaki ang makina sa liko. Matapos ang tagumpay, ang mga boss ng kumpanya ay nagkikiskisa ng palad at nangangarap gumawa at magbenta ng 300 motorsiklo. Sa mga paggawaan, nagsimula na ang abalang paggawa ng mga unang serye ng Dodge Tamagotchi V10 Superbike. Bawat piraso ay maingat na binuo ng mano-mano at inaalok sa mga potensyal na mamimili sa katalogo ng Neiman Marcus sa halagang $555,000. Sa huli, presyo ang pangunahing salik na nakaapekto sa kalidad at dami ng nagawang makina. Iilan lamang ang naglakas loob na maglabas ng halagang mahigit $250,000. Noong 2003-2006 lang na Tamagotchi V10 ang ginawa at naibenta ng Dodge. Ang ika-10 na prototype noong 2003 ay nasa museo ng Dodge. At sa puntong ito, narating na natin ang tanong, ano nga ba ang hindi tama sa Dodge Tamagotchi? At ano ang totoong nangyayari pagdating sa tunay nitong pinakamataas na bilis? Ang mga haka-haka sa pinakamataas na bilis ng Tamagotchi ay nagmula sa media at sa loob ng kumpanya mula pa sa simula ng kasaysayan nito. Ayon sa kinatawan ng Dodge, kung ang 1.5 toneladang Viper ay umaabot ng 305 km/h, siguradong malalampasan ng Tamagotchi ang 680 km/h. Napakapadaskul na pahayag ito na malayo sa totoong pisika at hindi na patunayan ng alinmang test run o pagsubok sa dyno stand. Kalaunan, sinabi ng mga kinatawan ng Dodge sa press release na binaba nila ang target sa 480 km/h at kayang umabot ng motorsiklo mula 0 hanggang 100 km/h sa 2.5 segundo. Ayon kay Mark Walters, punong taga-disenyo, ito ang kasalukuyang mga katangian ng aerodinamika. Para maabot ang bilis na 480 km/h, ang lakas ng makina ng Tamagotchi ay dapat hindi bababa sa 700 kabayo. Kung walang wind protection at tamang aerodinamika, delikado nang lumampas sa 250 km/h gamit ang Dodge. Sa totoo lang, 20 taon na mula nang ilunsad ang himalang ito, pero wala pa ring karera o pagsubok para sa pinakamataas na bilis. Bagamat noong panahon na iyon, ilang kilalang magasin ang nag-alok na gawin ang mga pagsubok na ito at naghahanap pa ng mga racer para sa layuning iyon. DJ, lahat ng ito ay tinanggihan. At ang punong operating officer ng Chrysler na si Wolfgang Bernhard ay nagsabi na walang sinuman ang nagmaneho ng Tamagotchi ng mas mabilis sa 160 km/h. Sa totoo lang, ang tangke ng gasolina ng Tamagotchi ay may kapasidad lang na 13 litro ng gasolina at sa pinakamaganda, sapat lang ito para sa 50 kilometro na biyahe. Kaya naman, wala talagang praktikalidad ang motorsiklong ito kumpara sa lahat ng malalakas na pahayag ng Dodge tungkol sa potensyal ng kanilang makina at ang aktwal na kakulangan nito sa bilis. Si Alan Millyard, isang kilalang British customizer, ay gumawa ng motorsiklo gamit ang 500 horsepower V10 engine mula sa Viper. Ang disenyo ni Allen ay mas naging classic at mas mukhang motorsiklo at noong karera noong 2000, siyam na pabilis niya ang kanyang obra hanggang 333 km/h. Sa ganitong paraan, napahiya ng nag-iisang customizer ang kilalang Amerikanong kumpanya. Pero hiwalay na kwento na yan. Sa pagtatapos, ang Dodge Tomahawk ay isang kakaibang showstopper na patuloy na nagpapahanga at ginugulo ang isip ng mga motorsiklo enthusiast. At oo, isa ito sa pinakamakapangyarihang motorsiklo sa mundo. Ngunit ang kakayahan nito pagdating sa pinakamataas na bilis ay labis na pinalabis. Hanggang dito na lang ang aking kwento, mga kaibigan. Kasama nyo si Kanal Crossmota, maraming salamat sa inyong atensyon, pati na rin sa inyong pagiging aktibo sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, pag-komento at pag-share. Hanggang sa muli. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa channel sa pamamagitan ng pinansyal na suporta gamit ang mga nakapirming detalye.
Hanggang sa muli nating pagkikita.